Some of the subpoenas have been personally served, no? Yung initial na 5 cases, no? Wherein the DOJ has been deputized by the Office of the Ombudsman. Naipadala na ng Department of Justice noong nakaraang linggo ang subpoena sa mga respondent sa 5 ghost projects sa Bulacan. Ito ang kinumpirma ni DOJ Officer in Charge Frederick Vida. Una nang nirefer ng DOJ ang rekomendasyon nito na magsampa ng kaso laban sa mga opisyal ng Department of Public Works and Highways, Bulacan 1st District Engineering Office at ilang kontraktor sa Office of the Ombudsman. Kalaunan ibinalik ni Ombudsman Crispin Rimulya ang impormasyon laban sa mga respondent at inatasan ng DOJ para sa pag-uusig ng mga kaso, kabilang ang pagsasagawa ng preliminary investigation at ang pagsasampa ng mga kaso. Walang pinangalanan ng DOJ kung sino ang mga napadalhan ng subpoena. That process will start. So identified na yung mga respondents doon, identified na rin yung charges, no? And soon there will be more, no? I'm sure the Office of the Ombudsman is doing double time, no? Not only double time, triple time. Sa mensahe ni Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, sinabi nitong sa Lunes, November 10 nakatakda ang unang pagdinig sa mga reklamo. Kabilang narito ang malversation, falsification by public officer at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa naunang pahayag ng DOJ, kabilang sa mga respondent o inireklamo ang mga dating district engineers ng Department of Public Works and Highways o DPWH, kabilang na si Bryce Hernandez, Henry Alcantara at JP Mendoza. Dagdag pa ng DOJ, ang ginagawa nila ay makalikom ng sapat na ebidensya upang maging matibay ang isasampa nilang reklamo sa korte. Ayaw rin ng DOJ na magbigay ng maraming detalye para hindi niya maapektuhan ang kanilang investigasyon. My appeal to the public is, tandaan nyo, at the end of the day, the Ombudsman, no? With the help of the DOJ as its deputized, as possibly deputized prosecutors, we need to prove these cases in court. Diba? The judges, the justices have legal training, diba? To examine the evidences. Diba? Kaya ngayon, pinagtitibay natin yung paglilikom ng ebidensya. Una nang sinabi ng DOJ na 1 buwan ang target nila para matapos ang preliminary investigation upang makapagsampa ng mga kaso sa hukuman. Dan Tiamento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.